Sa Matthew 11 pa rin po tayo. So, dun po sa first 10 chapters ng Book of Matthew, makikita po natin kung paano po nag-start sa ministry si John the Baptist. Ganon din po ang Panginoon. At kung paano po pinakita ng Panginoon na siya talaga ang anak ng Diyos at siya ang Mesaya sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, at sa pamamagitan po ng mga signs and wonders na ginawa po niya, no? So, sa past chapters na to, nakita po natin na ang Panginoon hindi siya kailanman naging idol. He went from town to town, in every village, in order to preach the kingdom of God. And he was expecting for a response from the people. Siyempre po, kapag ikaw ay nangangaral, ikaw ay nagpe-preach, nagtuturo, ang nasa isip mo, gusto mo ng response, no? Pero ano pong naging response ng mga tao? Isa po sa naging response ng mga tao ay yung pong tinatawag na indifference na nakita po natin last Sunday, na ikinumpara ng Diyos ang mga tao sa mga bata, no? Na nagtatawag sa kanilang mga kalaro na we played the flute but you did not dance. We sang the dirge, but you did not mourn. Ibig sabihin, they are indifferent. They did not want to play. So, yun po yung indifference, no, na makikita natin. John came in a funeral mode, and they say he has a demon. Jesus came in a wedding mode, and they say he is a glutton, drunkard, and a friend of tax collectors and sinners. Meron pa pong isang response ang mga tao, ang tinatawag po na rejection, no? Yung pong una kasi, they are indifferent, no? Sa gospel, they are indifferent to the Lord Jesus Christ. Another response, yung rejection talaga, outward rejection of the Word of God and of course of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, bilang isang Kristiyano, nung bago-bago pa lang ako, kahit po hanggang ngayon, one of my joyful experiences, no, or occasions na pwedeng mangyari sa isang tao, ganun din po sa akin, ay yung kapag meron kang binahagi na gospel, yung merong tatanggap. Hindi mo yun mababayaran. No? Talagang hanggang gabi nakangiti ka eh. Yung kapag ka-shinare mo ang gospel sa isang tao, at nakinig siya. Alam niyo kung bakit? Because you help that person na hindi niya maranasan ang judgment ng Lord sa hellfire. Alam niyo ba bakit napakatamad nating mag-share ng Word of God? It's because hindi natin nakikita yon. Ang nakikita lang ng iba ay pag nag-share ako, dadalhin ko siya sa church, dumami yung church member, no? Hindi po ganon. We share the gospel para po maligtas yung taong yon sa apoy ng impyerno, because every day po maraming namamatay and every day marami pong pumupunta sa impyerno. Alam niyo kung bakit? Wala pong response, no? Doon po sa pinangangaral. Walang response doon po sa gospel ng Panginoon. And ang message po na ito ngayong umaga is for us to be reminded that we can be instruments of God's salvation sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng gospel. Ano yung gospel? Yung good news na tinatawag. Ano yung good news? That Jesus came to be human, to become a human being, no? He came to die on the cross, to suffer for our sins, but to give us and offer us eternal life. So yun po yung pinapagawa sa atin. It should be a reminder for all of us. And we also saw John the Baptist preparing the way for the Lord Jesus Christ to come into the hearts of people by repenting. Kaya nga ang preaching niya lagi, repent. Nang sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Jesus Christ also preached the same. Anong sabi niya? Repent, no? Bakit po ganun pareho ang kanilang tinuturo? Because they wanted the people, no,
na i-acknowledge nila that they are sinners and they need to repent in order to be prepared for the kingdom of God. So we have to repent and believe, no, also in the good news of Jesus Christ sa panahon natin ngayon. Yung message nilang noon, similar po sa message po sa ngayon. Ano yun? Na kinakailangan i-acknowledge natin that Jesus did it all on the cross. That the work has been finished. Tapos na, kaya nga sabi niya, tetelestai, it is finished. Na there is no amount of good works na pwedeng magligtas sa atin, no? Kundi mag-rely tayo dun sa finished work of the Lord Jesus Christ on the cross. So, ano ba yung repentance na tinatawag? What's the meaning of repentance? Lagi nating naririnig. Repentance means a change of mind. Nagbago yung isip mo totally, and it will influence the change of your course in life. It will change your direction in life. Hindi po yung, okay, sorry, kamo, pero may plano ka na naman na magkasala mamaya. That is not repentance. Repentance should lead you to change your action and to change your direction and to change your goal in life, no? Yun ang tunay na repentance. Kaya nga naniniwala tayo as Baptists, as Christians, that once you are saved, we are forever saved because true salvation po ay bunga po ng true repentance. Na talagang you change your mind, I'm not going to give my life to the devil, I'm going to follow the Lord. Kaya nga meron tayong tinatawag na I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Alam niyo yung pinanood nga namin kahapon yung The Forge F. Sabi nung isang prayer warrior doon sa bata na tumanggap sa Panginoon, sabi niya, don't you ever step forward and then later step backward. Ibig sabihin, pag totoo kang Kristiyano, tumanggap sa Panginoon, dire-diretso po yan. Sometimes we stumble, yes. Pero bangon. Bangon. We all fail. Wala po sa atin dito, including me, na nagdire-diretso. Oo, dumiretso, but I always fall, no? Kaya nga, I always kaya nga gusto ko pong laging sinasabi yung I am a sinner, saved by grace. We are all sinners, saved by grace. Yung pong Bible, even po sa Old Testament, ano po ang lagi nating nakikita? Nakikita po natin puro warning. But after the warning, anong kasunod nun? Blessing. Di ba? The Bible is full of warnings and blessings. Even in Deuteronomy chapter 28, nandoon po yung warning. No? Ano yun? Curses. You will be cursed, you will be cursed, you will be cursed. But after that, you will be blessed, you will be blessed, you will be blessed. Sa paano? When you really acknowledge God as your God. Ano po yung ayaw na ayaw ng Diyos sa Old Testament? Even now, idolatry. Huwag kang gagawa ng anumang Diyos-Diyosan na yung sasambahin, di ba? And sabi po sa John chapter 4 verse 24, God is a spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Pero tayo mga Kristiyano, sinasabi natin, wala naman na akong rebulto. Tinapon ko na, hindi na ako sumasamba sa Diyos-Diyosan. But, unknowingly, meron po tayong mga small gods in our lives. May mga mali po tayong Diyos-Diyosan. Ano yun? Something na nauuna kesa po sa Panginoon. That is a small God. At yun po ang bagay na kailangan din po natin pagsisihan. Dito po sa chapter 11 verse 20 to 24 na binasa po kanina sa ating scripture reading, meron po akong tatlong bagay na gustong ibahagi. Una po, Jesus denounces those who do not repent. So verse 20. So, sabi po dito, then he began to denounce the cities in which most of his miracles were done because they did not repent. Okay.
Notice, Jesus denounces them not because they had sinned. Diba? All have sinned. They denounced them because they did not repent. Ibig sabihin, they did not change their mind about their sin, about their spiritual condition. And we know that sin separates God and man. Alam po natin yun, na kapag ka meron kang kasalanan, ito yung magiging wall. No? Magiging wall mo sa Diyos. And we know also that sin is unrepairable. Hindi pwede itong ma-repair. But fortunately, I use the word fortunately, it can be repaired. Sa paanong paraan? By the Lord Jesus Christ. And by His finished work on the cross. No? So Jesus doesn't denounce those who sin, but He denounces those who are unrepentant. Yung hindi talagang totoong nagsisisi. Some people don't like the idea of Jesus judging others, or yung maririnig nila na may mga tao na pupunta sa hell. Kasi ang sinasabi nila, isn't it God is love? Jesus is love. How can be a loving God send people to hell? Yan ang tanong nila eh. Yes, God is love, but He is also judge. No? He is also a judge. So, hindi lang puro love po, kahit po sa Old Testament, we see God's love magmula po sa umpisa. And even po dun sa fall of man in the book of Genesis chapter 3, oo, sinara po niya ang Eden, but right after that, He already had that proclamation that He is going to send a Savior. Di ba? So from Genesis hanggang sa Revelation, paulit-ulit po that God is reaching out to people, to us. Bakit? Kasi He is a God of love. But, winawarningan niya na there will be a time for judgment. No? Sabi ng Bible, di ba? It is appointed unto man once to die. Isang beses ka lang mamamatay, no? It's appointed unto man once to die physically, no? Of course, may 3 kinds of death. Pero it is appointed unto man once to die, and after that, the judgment, no? And look at this. Dito po sa word, dito po sa verse 21, He singled out some town. Sabi niya, woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles had occurred in Tyre and Sidon, which occurred in you, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. No? Ano po yung binanggit po niya dito? Tapos dito rin po sa verse 23, binanggit din po niya yung Capernaum. Diba? So, meron po siyang siningle out na 3 towns or cities, at ang sabi niya, woe unto you. So, pupunta po ako sa ikalawang bahagi. Jesus mourns for those who do not repent. Yung una po, Jesus denounces those who do not repent, but at the same time, He mourns. Jesus mourns for those who do not repent. Bakit ko po nasabi na He mourns for them? Kasi nga po, yung pong salitang woe, it's both an exclamation of yung judgment, at the same time pity, compassion. Yung kahabag-habag kayo, no? Kahabag-habag kayo. Woe to you, Chorazin, woe to you, Bethsaida. Alam niyo po ba ang Chorazin and Bethsaida, dalawa po silang towns na nakalapit po ng Capernaum. Doon po sa aking nabasa, Chorazin, sabi niya, is a Galilean community about 2 to 3 miles from Capernaum. Hindi natin masyadong naririnig yung town or city ng Chorazin, di ba? Pero, according po sa mga historians at saka dun sa mga nag-excavate, nakita po nila yung isang lugar na ang pangalan po ngayon ay Karatsha. Okay? Na ito po yung, na-trace nila na ito po yung Chorazin. So,
dinescribe po ng Babylonian Talmud, no, na ang Chorazin daw, ito po yung source of wheat, no, sa kanilang lugar, na ginagamit po sa temple offerings, no, showing that it is a farming community. Yun pong Chorazin. Yung Bethsaida naman po, no, kung mapapansin po ninyo, village po ito sa Sea of Galilee. Ibig sabihin, fishing community, fishing village. At kung mapapansin din po ninyo, ang Bethsaida, hometown po ng mga disciples niyang iba na si Philip, Andrew, and Peter. Di ba? So, bakit niya po dinenounce ang mga cities na ito? Doon po nang galing si Philip, si Andrew, and si Peter. And of course, sila po ay makikita rin po natin na later on, doon po sila nag-stay sa Capernaum. And we know that Peter also is from Capernaum. At doon po sa previous na mga chapters na atin pong napag-aralan, nakita po natin that God performed a lot of miracles doon po sa Capernaum. Diba? Ano po yung mga iba niyong natatandaan na pinerform niya? He healed the sick. Ano pa? He healed Peter's mother-in-law. Basta marami po, no, sa Capernaum. And maaaring iniisip po ninyo na dun po sa Matthew, Mark, Luke, and John, binibilang nyo siguro yung mga miracles ni Jesus. Baka akala ninyo, yun lang yung ginawa ni Jesus. Hindi po. According to John, chapter 20, verse 30, Jesus did many other signs in the presence of the disciples which are not written in this book. So, yung pong mga nabanggit, ito lang po yung mga hinighlight ng mga nagsulat ng Gospels. Pero lahat, napakarami pong ginawa ng mga himala ng Panginoon na hindi na-record, na hindi po naisulat. So, I believe na doon sa Capernaum, doon sa Bethsaida, at doon sa Chorazin, marami pong mga himala ang ginawa ang Panginoon doon po sa lugar na yun. No? And meron akong nabasa dito sa, ayun, John chapter 21, verse 25. No? Sabi niya dito, and there are also many other things which Jesus did, which if they were written in detail, I suppose that even the world itself would not contain the books that would be written. Ganun po kadami, no? So na-highlight lang kasi ito, yung mga miracles, siguro yung iba hindi na sinulat kasi similar. Similar na sakit, nagpagaling siya ng mga lepers, nagpagaling siya ng mga bulag, bingi, lahat. Pero ang sabi po ni John, sa dami ng himala na ginawa ng Panginoon, lahat ng libro, imagine mo yun, hindi raw kakasya sa buong mundo. So, bakit po ako napunta doon? I believe that the cities of Chorazin, Bethsaida, and Capernaum saw signs, wonders, or great works that were not recorded in the Gospels. What were these works? I think it was more of the same, no? Similar yung mga works na yon. So here, two of the towns where Jesus performed most of his miracles, and Jesus pronounces a woe upon them, no? So it is a word of doom mixed with pity, kagaya ng sinabi ko kanina. It has an element of warning with an attitude of compassion. Bakit? Alam mga tao sa Capernaum, parang humanga lang sila. Wow! No? Alam niyo po, madali lang humanga sa mga Kristiyano na, ay, ang bait ng kapitbahay ko, Christian, ganyan. Humahanga ako sa community nyo, ang ganda ng samahan nyo, ang ganda ng church nyo. Pwede kang humanga na ganon, but wala kang response. At dahil wala kang response, indifferent ka, hindi ka excuse sa judgment. Di ba?
So Jesus denounces those who do not repent, but He also mourns for them. Bakit? Tignan po ninyo God takes no pleasure in the death of the wicked. Alam nyo ba na ang Diyos hindi naman siya natutuwa na ay pupunta na yun sa impyerno kasi ni-reject ako. Hindi po ganun ang Diyos. Ezekiel chapter 33 verse 11 nakalagay yun. As surely as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked. Wicked yun but God, sabi niya, the sovereign Lord said, I take no pleasure in the death of the wicked. Doon ang pagkakaiba ng tao sa Diyos Di ba ang tao, kapag may gumawa ng masama sa'yo at may nangyari sa kanya, buti nga. Di ba? Pinagtanggol ako ng Diyos. Ginamit mo pang Diyos. No? Yan. Yan ang nangyari sa kanya kasi ganyan-ganyan siya. No. Ang Diyos po hindi. Ang sabi niya dito, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their ways. Ibig sabihin, mag-repent sila. Yun ang gusto ko, yun ang sabi ng Panginoon. And live. You know, ang sabi niya, when they turn from their ways, they will live. They will not die. So, ang sabi niya dito, turn. Turn from your evil ways. Dalawang beses. Turn from your evil ways. Why will you die, O house of Israel? Yun po ang sabi sa Ezekiel 33 verse 11. So that word turn there, ang katumbas po nun yung repentance. Yung repent. So parang sinasabi niya, repent from your evil ways. Yun po sinasabi ng Panginoon. So, God takes no pleasure in the death of the wicked. Pangalawa, God's kindness should lead you to repentance. Yung pong kabutihan ng Diyos, dapat yun ang maglilid po sa atin sa repentance. Again po dun sa pinanood namin kahapon, yun po kasing doon, boss at the same time po ay church leader. Yun pong nakapatay dun sa kanyang anak. Alam niyo po ba, finorgive niya. Because of His kindness, ginamit yun para siya ay mag-repent sa kanyang kasalanan. At nasave siya. No? Yung kindness po ng Diyos, dapat yun pong magdala sa atin sa repentance. No? Sabi sa Romans chapter 2 verse 4, do you show contempt for the riches of His kindness, tolerance, and patience, not realizing that God's kindness leads you toward repentance? So, ang Diyos po, napakabuti niya sa atin everyday. Kung tutumbasan lang niya ng kaparusahan ang bawat pagkakamali na ginagawa natin araw-araw, who could stand? No? Walang makakatayo po sa atin. So, yun po yung pangalawang bagay na meron po sa mga verses na ito. Pangatlo, Jesus warns of the coming judgment for those who do not repent. No? Una, Jesus denounces those who do not repent. Pangalawa, Jesus mourns for those who do not repent. Pangatlo, Jesus warns of the coming judgment for those who do not repent. Meron pong araw ng paghuhukom, kaya nagwa-warning na po ang Diyos, no? Na merong araw ng paghuhukom, no? Back sa Matthew 11 verse 22, di ba sabi niya dito, but I tell you, it will be more bearable. Sabi ng ibang translation, tolerable, bearable, for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you. Kanino? Sa Chorazin at saka sa Bethsaida. Ibig sabihin, mas tolerable or bearable yung judgment ng Tyre and Sidon kesa sa judgment ng Chorazin at ng Bethsaida. Ano ba ang Tyre and Sidon? If you are reading the Old Testament, ano po ba yung dalawang bayan na ito na Tyre and Sidon? They are two cities of Phoenicia located on North Israel. And they were condemned strongly by the Lord, di ba? Meron pang kung babasahin lang natin, Isaiah 23, Ezekiel 26 to 28, Amos 1, 9 to 10, Joel 3, 4, 8, Zechariah 9 to 4, and etc.
makikita po natin doon yung pronouncement of judgment of God sa mga cities na to. Tyre and Sidon, no? Pero, bakit sinabi niya na it will be more bearable for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you? Ibig sabihin, kung ang Tyre and Sidon ginudge na, mas grabe pa yung judgment na mararanasan ninyo. And how about Capernaum? Capernaum was a fishing village located on the north side of the Sea of Galilee. Alam natin yon. Not far from Jesus' hometown of Nazareth. And alam din po natin na ang Capernaum po, ito po yung adopted home po ng Panginoon dahil dito po talaga yung kanyang headquarters together with His disciples, no? Pero, nakita natin na may mga nag-respond naman. Matthew chapter 4 verse 13, di ba? Nakita natin na dun yung center ng ministry ni Jesus Christ. Bakit na magse-center sa isang lugar? No? If anyone should have repented, it was the people of Capernaum. Bakit? Andun mismo si Jesus eh. Andun ka mismo, narinig mo siya, nakita mo siya, nakita mo lahat ng himala, ano pa? Lahat ng mga signs and wonders, they were all performed there. Maraming pinagaling ang Diyos doon. Ibig sabihin, they have the unparalleled access to the gospel, to the word of God and His teaching. Kaya nga sabi niya dito, sa verse 23 to 24, and you, Capernaum, will you be lifted to the skies? Ikaw, Capernaum, pupunta ka ba ng langit? Pupunta ka sa Hades. Imagine, that's the judgment of the Lord. Parang sinasabi niya, akala mo ligtas ka? Hindi ka ligtas. Bakit? Kasi hindi po sila tumanggap sa Panginoon. They just saw the signs and wonders. So it is very possible na makita mo lang yung signs and wonders, pero walang repentance. Ano lang, nanood ka lang. Ay, wow! Di ba? Ay, wow, humanga ka lang. Pero walang repentance. Actually, kaya po nag-perform ng miracle si Jesus Christ, it's not for a show. It is a validation of who He is. That He is the Son of God and He is able to save. At ang goal po niya dito, ang purpose niya is for the people na nakakita ng himala to repent and turn away from their sins. Yun po yun. Kaya yung mga nakikita po natin minsan sa TV, nagpagaling, gano'n. Kung wala pong true repentance, hindi po na-meet yung totoong purpose ng signs and wonders. No? So ano pa? Doon po sa, may binanggit din siya na Sodom. No? As yung Sodom. Sa panahon po ngayon, tanungin ko kayo, ano po kayang city ang para sa inyong pinakamasama? Pinakamasamang city sa panahon ngayon? Sa Thailand, sinasabi namin sa Pattaya. Kasi nandun yung sentro ng mga lahat ng immoralidad, etc. Sa Manila, saang banda? Okay. Sa US, saang banda? Dito, saang banda? Di ba? Merong mga lugar talaga na very sinful, wicked. Okay. So palagay ko, wala na pong tatalo sa Old Testament sa Sodom. Kaya dun nga natin na-coin yung word na sodomy. Sodomy, immorality. Saan ka nakakita ng isang lugar that they are trying to rape angels? Diba? Nung nabulag sila, instead na lumayo na sila at tumakbo, anong ginawa? They still want to touch the door. Nabasa niyo yun? Diba? Bulag na nga sila, gusto pa rin nilang pumasok. Ano pong ginawa ng Diyos? Anong judgment meron ng Sodom during that time? Pinaulanan po ng fire and brimstone. No? Pero, pinakamasama na yun,
Pero tignan po ninyo yung sinabi ng Panginoon, and you, Capernaum, will not be exalted to heaven. You will descend to Hades. For if the miracles had occurred in Sodom, which occurred in you, it would have been remained to this day. Ang sabi niya, kung yung preaching lang narinig ng Sodom, nag-repent sila, at nandyan pa sila. Kung yung preaching lang narinig ng Tyre and Sodom, they should have repented. Kagaya po ng sa Nineveh, alala niyo pong Nineveh, makasalanan. Kaya nga sinend ng Lord si Jonah para mag-preach. Si Jonah ayaw niya. Kasi nga, ang Nineveh talagang wicked eh. But they repented. Praise the Lord. At dahil doon, na-save sila. Eh si Jonah, nalungkot. Alam mo yon? Kung minsan yung kaaway mo, ha, na-save siya? Pagdating mo sa langit, anyang ko din? Nalaman ko lang. Diba? Ang point ko po dito, ano pong pwede nating makita? Was there, bakit parang lumilitaw, mas worse ang Capernaum kesa Sodom? Hindi niyo nakita yon? Dahil ang sabi niya kung ang mga miracles lang nagawa sa Sodom, sabi niya, it would have remained to this day. Hindi ko sana sila ginudge. Ibig sabihin, worse pala itong tatlong cities na to. Chorazin, Bethsaida, and Capernaum. In what way? Indifference and rejection of the Word of God. Ibig sabihin, ganito po yun. Nag-preach ako sa'yo ng gospel, okay lang, hindi mo naman ako ni-reject, pero wala lang, you will be judged. You will be judged. Kahit wala kang ginawa sa akin. You rejected the Lord Jesus Christ, no, hindi siya totoong Diyos. You will be judged. Same. Kasi yun po ang ginawa ng tatlong cities na to eh. They were indifferent and they were unrepentant. They rejected the Lord Jesus Christ. That's why they were worse than Tyre, Sidon, and Sodom. Ano pong pinapakita ng mga verse na to? Una, Jesus warns of the different levels of punishment. Alam niyo po, ayoko naman pumunta sa hell, no? Kaya nga tumanggap ako sa Lord. Di pa ako nakarating doon. Pero sinasabi ng Bible na ang hell ay kung saan ang apoy ay hindi namamatay at ang mga uod ay hindi namamatay. And there is total darkness. Ibig sabihin, kahit na may apoy, dark pa rin siya. Nakikita niyo yun? Why? Dahil po ang liwanag wala doon. Sino ang liwanag? Ang Diyos. Ang Diyos lang may liwanag. No? There is total darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Ibig sabihin, ang impyerno ay isang lugar kung saan punong-puno ng iyakan. Why? Iiyak ang mga tao na naging indifferent sa gospel. Kung saan ang tinanggap ko lang ang Panginoon sa buhay ko nung nabubuhay ako. Yun, iiyak ka. Iiyak ka dahil sa regret, pero wala ka nang magawa, doon ka na. Pag namatay ka na, walang amount ng panalangin ng mga kamag-anak mo ang magdadala sa'yo sa langit. Wala. Ngayon pa lang nabuhay ka, malalaman mo kung saan ka pupunta. Langit kung pinagtiwala mo ang iyong buhay sa Panginoon at totoong nagsisi ka sa iyong mga kasalanan. At impyerno kung wala kang ginawa. At kung hindi ka tumalikod sa iyong mga kasalanan. But there are different levels of punishment eh. Parang nai-imagine ko, hindi ko lang sinasabing ganun. Kasi, may judgment, okay, may judgment na ang Sodom. Kunyari, tinurn yung apoy sa 4. Kunyari lang ha. Ini-imagine ko lang. Meron siyang judgment eh. Siguramente. Pero ang sabi niya, mas malala ang punishment ng Chorazin at ng Bethsaida.
Meron ng punishment ang Sodom, pero mas malala ang punishment ng Capernaum. Why? Because Jesus walked within you. You heard the gospel preached unto you, and yet you rejected the Lord Jesus Christ. Kaya nga, sabi niya dito, it will be more bearable for Tyre and Sidon on the day of judgment, no? Than for Chorazin and Bethsaida. He says it will be more bearable for the people of Sodom on the day of judgment than for the people of Capernaum. So ano pong sinasabi ng Panginoon dito? Jesus warns of the different levels of punishment. Ulitin ko. No? At makita po natin ito na itinuro din ni Paul. No, ano sabi ni Paul? Romans chapter 2 verse 12. For all who have sinned, tignan niyo to for all who have sinned without the law will also perish without the law. And all who have sinned under the law will be judged by the law. Ibig sabihin, without the law and under the law, pareho lang na mapaparusahan kayo. But there is a different standard of judgment for those who know God's law and those who don't. Di ba? Sabi nga ignorance of the law excuses no one. Ay, hindi ko kasi alam Hindi ko kasi alam. No. Keep off the grass. Sabi niya, hindi mo nabasa. Nandun ka. Hinuli ka ng pulis. O kaya nasa Singapore ka, dumura ka. Hindi ko kasi alam. But ignorance of the law excuses no one. No? Ibig sabihin, whether you know the law or you don't know the law, you will still be under punishment, pero mas malala ang punishment ng taong may access sa gospel kaysa sa taong walang access sa gospel, kagaya ng, kunyari sa remote countries. Kunyari Africa, sabihin mo sa pinakadulo ng jungle, may nakatira doon, di narinig ang gospel. Yes, he will go to hell, certainly. But, mas malala ang punishment nung tao na everyday naririnig ang gospel. Naririnig sa radyo, sa TV, sa internet. Naririnig, may access. Binigyan ng tracts, hindi nagbasa. Ano po kasi ang sabi ng Luke? No? Isa pong patunay na mayroong different levels of punishment. Luke chapter 12. Tignan po natin. 47 to 48. Luke 12, 47 to 48. And that slave who knew his master's will and did not get ready or act in accord with his will receive many lashes. But the one who did not know it and committed deeds worthy of flogging will receive but few. From everyone who has been given, much will be required. And to whom they entrusted much of him, they will ask all the more. Kaya mga kapatid, for to whom much is given, much is required. If you have given a Bible, it is required for you to read that Bible, because on the day of punishment, on the day of judgment, sasabihin niya, you have a Bible, don't you? Bakit hindi mo binasa? Minsan, 5 pa nga ang Bible mo, di mo nga binabasa. Di ba? For to whom much is given, much is required. Binigyan ka ng Diyos ng katalinuhan na makaintindi kaysa sa iba. Ibig sabihin, may slow learner, mayroong fast learner. Yung slow learner, nagsusumikap talaga naintindihin ang Bible niya ang gospel. Ikaw na matalino ka lang. Nagbabasa ka ba ng Bible? Ina-apply mo ba yan sa buhay mo? Then, magbabasa ka ng Bible. Meron akong experience noon when I was trained by the Korean missionaries. When I was doing the mission work, no, sa mga South Koreans.
E di pinagbasa kami isa-isa ng passage ng Bible. Merong instance doon na yung isa namin kasama, talagang binasa niya talaga yung Bible. Ang ganda ng pagkabasa, ang ganda ng pronunciation, lahat-lahat. So lahat kami nagbasa. And then sabi po ni Pastor Lee, now let's share what you have understood from the passage that you read. Aro? Binasa lang. Matching pronunciation na ang gaganda. Pero wala siyang naintindihan sa binasa niya. For to whom much is given, much is required. Kung kaya mong magbasa, intindihin mo. Huwag ka lang nagbabasa. No? Kaya nga po, oo, sige. Parehong pupunta sa hell, pero meron palang degrees of punishment. No? What does this mean for us today? Anong ibig sabihin? We have a strong gospel witness in our nation. Kung meron mang isang lugar na nakarinig na ng 100 times, million times ng gospel, Pilipinas yun. Mula noon hanggang ngayon, pinupuntahan ng missionaries. Tama? Mula Apari hanggang Hulo. Mula Apari hanggang Hulo, may missionary. May nagpipreach ng gospel. May New Tribes Mission. Maraming churches na nakaplant. Pumutok ang Mount Pinatubo, nagkaroon ngayon ng churches sa Zambales. Ang daming ita na pastor. Ngayon, and yet, madami pa rin ang nag-reject sa Panginoon, and until now, nire-reject nila ang gospel of the Lord Jesus Christ. Yun po yung sabihin mo. Na to whom much is given, much is required. Mas exposed tayo sa salita ng Diyos, mas malaki ang judgment po natin. Kesa dun sa hindi na expose sa salita ng Diyos. Kaya ang hirap yung alam mo ang tama, subalit hindi mo ginagawa ang tama. Judgment po yun sa atin. Pero may good news naman ako dyan. May dalawang uri ng judgment, di ba? Ano yung una? Ano yung una? When we face the Bema judgment, the judgment seat of Christ. At yung anong pangalawa? The Great White Throne Judgment. If you are a Christian, hindi ka haharap sa Great Throne Judgment. Pero kung Kristiyano ka, haharap ka lang sa Bema Judgment. That's a judgment for rewards. I-review, ayan, etong buhay mo. As a Christian. Kasi hindi na tayo na-judge based on the past. We are judged from the moment we receive the Lord Jesus Christ. Okay? You review your life, itong buhay mo, lahat ng ginawa mo, lahat ng iniisip mo, lahat ng ginawa mo para sa Panginoon, may reward. Our works will pass through the fire. Kung ito ay dayami, it is based on dayami, on wood. If your works is made of wood, hay, and stubble, walang kabuluhan yun. Ibig sabihin, nagpagod ka lang dito. Pero walang reward. There is no eternal value. Pero kapag yung ginawa mo, it is made of precious stones, gold, and silver, that will receive reward, mga kapatid. Kaya kung gagawa na tayo at maglilingkod sa Panginoon, gawin po natin ang may tamang puso. Gawin po natin ang may tamang motibo. May nakakakita o wala, may nagpipraise sa'yo o wala. It doesn't matter as long as the Lord Jesus Christ is being exalted. Yun po ang tatandaan natin, mga kapatid, no? So, yung sinabi ko po kanina, those nations like the Philippines, no, who do not repent and believe in Jesus Christ will be judged more strictly than those in other lands who never heard about Jesus. It also means that every person here in this congregation today
who does not repent and believe in the Lord Jesus Christ will be judged more strictly than those who never heard about the Lord Jesus Christ. Mabuti pang hindi ka na nagpunta ng church at narinig mo ang gospel. Kung hindi ka magre-respond, you will be judged. So the people of Chorazin, Bethsaida, and Capernaum knew Jesus better than the people of Tyre, Sidon, and Sodom. Mas kilala nila. Andun siya eh. Andun siya. Gumawa siya ng mga himala. Nag-preach siya about the kingdom of God. Nag-preach siya ng repentance. And therefore, they would receive a greater punishment because they did not repent. No? Guess what? We know Jesus better than the people of Chorazin, Bethsaida, and Capernaum. Mas alam natin ang gospel. Why? We have the Bible already compiled. Meron tayong access sa Biblia. Hindi po kagaya noon. Di ba? Wala naman silang Biblia. Alam niyo pa ang Biblia? Alam niyo po ba ang translation ng English Bible? It caused the death of William Tyndale. He was burned at the stakes. Alam niyo po ba yun? Alam niyo kung bakit? Because of the sin of translating the Bible from Latin to English. And yet, tayo, ginawalang bahala lang natin ang English Bible. But it caused some people to die. Sweat, blood, and tears. Ang kapalit po ng access natin sa Biblia. And there are also people na walang access sa translation sa sarili nilang language. Sa mga nakatira sa tribo. Pero tayo, lahat na ng translation, Google mo lang, andyan, may Greek, may kung ano-anong language, Espanyol, kung ano. If you really are a serious Christian, you will not take this lightly. And you will not take lightly yung pinapagawa ng Diyos sa atin habang tayo ay nabubuhay. No? Ano pa ang makikita natin dito? Jesus warns of severe punishment. Jesus spoke about hell more than anyone else in all the scripture. Alam nyo ba na mas marami pa ang topic niya about hell kaysa heaven? Alam nyo ba yun? And He warns each of us about the coming day of the judgment. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 13, 49 to 50, sabi niya dito, so it will be at the end of the age. The angels will come forth and remove the wicked from among the righteous. Paghihiwalayin po niya yung matuwid at yung hindi matuwid. And they will throw them into the furnace of fire. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Alam niyo po yung, kanina hindi ko nabanggit yung gnashing of teeth eh. Maraming weeping, umiiyak because of regret. Pero huli na ang lahat eh. Yung pangalawa naman, they will be gnashing of teeth. Sino yung mga taong yun? Yung mga galit. They gnash their teeth unto God. Nasa impyerno na. Sinusumpa pa nila ang Diyos. No? Na bakit kami nandito, ganyan-ganyan, no? Ito yung dalawang uri ng tao na nasa impyerno. We read earlier about the kindness of God, di ba? Yung kanina, doon sa Romans chapter 2 verse 4. Binasa natin kanina yon. Pero ang sabi doon sa verse 5, yung susunod, but because of your stubbornness, okay, kind ang Lord, no? But sabi niya, but because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when His righteous judgment will be revealed. No? Tignan nyo, dun sa Romans 2:4, pinakita na, okay, God is kind. Pero sa verse 25, sabi niya, sa verse 5 ng Romans chapter 2, sabi niya doon na
ang sabi ni Apostle Paul, dahil sa katigasan ng inyong puso at hindi kayo nagsisisi sa inyong mga kasalanan, ano sabi niya? Nag-iipon kayo. Iniipon nyo yung galit ng Diyos sa inyo hanggang sa judgment. Okay? Kaya wag na po tayong magdadalawang isip na mag-share ng gospel. Why? It is not us they are rejecting. It is Him ang kanila pong nire-reject. Hindi po actually tayo yung nire-reject ang Panginoon ang kanilang nire-reject. God's judgment is righteous, which means apart from Christ, you will be judged wholly according to your works. Kaya nga, yung iba, they will be judged more severely. So, alam nyo kung bakit napakapalad natin ng mga Kristiyano? Alam nyo bang pinili niya tayo na makarinig ng gospel niya? Pinili niya talaga tayo na mauna sa pamilya natin, tayo yung pinili niya na unang makarinig ng gospel. Pinili niya tayo. Walang aksidente doon. Pinili niya tayo. He handpicked us. Sa bawat pamilya, meron siyang pinipili doon na maging Genesis, na maging una. Bakit? Na sila or kayo yung gagamitin to share the gospel. Alam niyo po ba yung yung kapayapaan ng puso at isip ngayon po ng Bunggaling family? Example ko lang. It's because they know. They know. Alam nila yung loved one nila na namatay, na kinuha talaga ng Panginoon. It means, alam nila may heaven, alam nila na maganda yung kalagayan. Yun ang pagkakaiba sa isang tao na ninenervyos ka, namatayan ka ng mother or father, ninenervyos ka kasi hindi mo shinare ang gospel sa kanya. Saan siya pupunta? Their blood will be required to you. Di ba? At kagaya po noon, hanggang ngayon, the Lord urges us, you, to repent now rather than later. Kasi maaaring wala na po panahon bukas. No? Lahat po tayo makasalanan. So lahat po tayo kinakailangan na tumalikod at magsisi sa ating kasalanan. Anong mangyayari sa lahat ng hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan? Sila po ay mapaparusahan sa apoy ng impyerno. At kung ikaw ay hindi magsisisi sa iyong mga kasalanan, ikaw po ay mapupunta sa impyerno. Tignan niyo po yun Yung lahat ng nag-reject. At yung isa, indifferent. Why? Why are people sometimes indifferent? Why? Because they are self-righteous. Mabait naman ako. Hindi ako nag-aagrabyado ng tao. Mapalabigay ako. Hindi ako nagmumura. Hindi ako ganyan-ganyan. And so, they are indifferent. That's Capernaum. They are indifferent because they think they are good enough. Ephesians 2:8-9. Salvation is not by works. It is by the grace of the Lord Jesus Christ. As surely as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked. Ulitin ko po yun. But rather, that they turn from their ways and live. Turn from your evil ways. Why will you die? Bakit mo pipiliin na mamatay? Bakit mo pipiliin na pupunta ng impyerno kung pwede ka namang magsisi sa iyong kasalanan ngayon? Na ini-invite niya pong lahat ng tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sabi niya, today, if you hear His voice, ngayon, sabi niya today, ngayon, ora mismo. Kung maririnig mo ang kanyang tinig, huwag mong patigasin ang iyong puso. No? Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Why?
Because if you harden your heart today, it will be harder tomorrow. It is possible. Narinig mo ang salita ng Diyos, pinatigas mo yung puso, posible na mas matigas pa yung pusong yan bukas. So today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. No? Kaya dun nga sa Luke chapter 12 verse 20, if you remember the parable of the rich fool, ang sabi ng Diyos, you fool, this very night, your life will be demanded of you. Kasi walang nakakaalam kailan ka mamamatay Wala. Yung iba nga, suminok lang. Hindi na nakabuelo pabalik Totoo to. Yung gumanon lang, hindi na nakahinga pabalik. Ganon lang kasimple. Yung iba natinik lang, kumakain natinik, namatay. Because of that. No one of us knows if we will live and see another day tomorrow. It is not a guarantee. No? James 4:14 says, you do not even know what will happen tomorrow. Hindi mo nga alam kung ano mangyayari bukas. Ano bang buhay mo? Ikaw ay parang isang aso, isang mist that appears for a while and then vanishes. Para ka lang mist, hamog, na nandyan ngayon at pagkatapos, ikaw ay mawawala. Kaya nga po mga kapatid, kung meron po sa ating kalagitnaan sa oras na ito, today is the day of salvation. Kung meron po sa oras na ito na hindi alam kung saan siya pupunta pag siya'y namatay, pag siya'y binawian ng buhay, kahit po sa mga naka-join sa atin online, kung hindi ninyo alam, hindi nyo sigurado kung saan patutungo ang inyong kaluluwa, sa oras na kayo ay binawian na ng hiram na buhay na ito, inaanyayahan ko kayo na mag-repent, tumalikod sa inyong kasalanan, kilalanin na ikaw ay nagkasala, dahil lahat naman ay nagkasala. Tanggapin ang iniaalok na buhay na walang hanggan ng Panginoon. At ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Meron po ba sa ating kalagitnaan na nais tanggapin ang Panginoon sa kanyang buhay as Lord and Savior? Habang lahat po ay nakayuko at nakapikit ang mga mata, nanyayahan ko pang ating guitarist. At habang tayo po ay nagbubulay-bulay ng kanyang salita, isa ka ba sa mga tao na nagnanais na pumunta sa langit kasama ang Diyos? Sa oras na ito, ikaw ay aking inaanyayahan habang tayo po ay nananalangin at nakayuko. Meron po ba sa ating kalagitnaan sa oras na ito? Taas lang po ang kamay at pinapanalangin ko kayo. Meron po ba? Ito po ang panalangin ng pagsisisi at pagtanggap. Sabi po ng Panginoon, sa araw na ito, kung narinig mo ang aking salita, huwag mong patigasin ang iyong puso. Today is the day of salvation. Narito po ang panalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kinihilala ko na ako'y makasalanan. Tinatanggap ko kayo sa aking buhay bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Salamat po sa ginawa niyo po sa krus para mapatawad ako sa aking mga kasalanan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito na binigay niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, na malaya po kami na makarinig ng iyong mga salita. Malaya kami na manambahan. Malaya kami, Panginoon, sa lugar na ito. Malaya kami sa bayan na ito. Kaya salamat, Panginoon, na gagamitin niyo po ang kalayaang ito upang sa ganoon ay marami po ang makakilala sa inyo. Ito pong aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus.